Alright, so medyo maingay ngayon yung usap-usapan regarding dito kay Amy Marcos dahil nga may mga kumukumbinsi sa kanya na tumakbong bise ni Sara Duterte sa darating na 2028 dahil nga tatakbong presidente, itong si Inday Sara. Kaya lang kasi ako, personally, ang stand ko dito is Marcos never again. It's a no-no for me. No way. Kahit nasabi mo pang mag-best friend pa yan, it's a no-no for me. No way. Hindi ko nahayaan na merong Marcos na namang sasagabal. 'Di ba? Sa pag-asenso ng Pilipinas. Never. How can you trust I'm Marcos? Kapatid pa rin yan ni Praning. Ate ni Praning yan. Ading pala. Ate ni Ading yan. Nakita nyo? Lubog na lubog ng Pilipinas. Nasa bingit na tayo ng kamatayan kumbaga. Kailan lang nagsalita si Amy tungkol sa pagiging Judictus Benedictus ng kapatid niya at ng pamilya nito. Hindi ko alam kung si Amy ba ay para sa bayan o para sa kapangyarihan. Mahirap na magtiwala kay Amy Marcos. Sa totoo lang, hindi ko binoto si Amy noong nakarang senatorial election. No. Mas pinili ko pang iboto itong si Philip Salvador kaysa kay Amy. Sabihin nyo ng bobo ko sa parting yun, okay lang. Kesa naman Marcos na naman. Hindi na ako pwede magtiwala sa kanila. Tandaan nyo, si Amy ang unang-unang nanloko sa atin. Siya yung unang-unang nanloko kay Inday Sara. Yan ba yung kaibigan? Kung kaibigan mo si Inday Sara, dapat from the very beginning, nilatag mo yung katotohanan. Inday, gusto ko sana patakboy ng kapatid ko. Kaya lang gumagamit ito ng kukina Pero ang sabi niya sa akin, tumigil na siya. Blood transfusion nga siya para yung droga sa katawan niya mawala. Dapat may pagano ka muna. Hindi Ang banat mo, continuity, unity. Tapos ang ending continuity, unity sa mga makakaliwang grupo. Continuity, unity sa kalaban ng bayan mismo. Diba? Paano tayo magtitiwala ulit kay Amy Marcos? Marcos yan. At vice-presidente mataas na posisyon. Huwag natin kakalimutan, pag nawala ang presidente, vice-presidente ang papalit. So sa kaso ni Amy Marcos, pwede niyang ulitin ulit yung ginawa ng kapatid niya just to get rid of Sara Duterte. Although alam naman natin na hindi ito magtatagumpay, kaya alam, yun lang may mag-a-attempt na naman. Naguguluhin si Sara Duterte. Putang ina, ang sakit na naman yan. Much better kung tama na. Kung senador ka, senador ka. Pero wag na natin siyang ilagay pa sa pagiging vice president kasi isang pitik lang, president na agad yan. Magtitiwala ba tayo sa Marcos na naman? Pangalawang pinakamataas na posisyon ng bansa, vice-presidente, ilalagay natin sa Amy Marcos? No way. Kahit na i-endorso pa yan ni Sara, personally, hindi ko na boboto ang Marcos. No way. Nakita niyo naman kung ano nangyari sa Pilipinas. Nakita nyo kung nasa si PRRD. Nakita nyo kung gaano nahihirapan ng mga Pilipino. Dahil sa pambabawi na ginagawa ng kapatid ni Amy Marcos na si Praning. Ay, si Ading pala, Ading. Ading. Alin pa talaga? Pero diba, yun lang yung sa akin. Marami pa namang mga ibang choices like Rodante Marcoleta, pwede rin si Vic Rodriguez, Attorney Vic Rodriguez, or kung sino pa. But Amy Marcos, no. Marcos, never again ako. Huwag na natin silang ilagay sa pwesto. Di ba sabi nga natin, ito na yung huling Marcos na uupo sa pwesto dahil pagkatapos nito, hindi na natin sila hayaang makabalik pa sa kapangyarihan. No way. Kaya ako kay Amy, I'm sorry but it's a no-no for me. Uulitin ko lang, Marcos, never again. Never ever. Putang ina.